Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, magandang gabi or magandang araw sa bawat isa. Welcome po sa ating Time in the Word at tayo patuloy na nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya sa atin. As we have always saying, ay nagpe-persevere tayo sa pananampalataya only through the grace of God. Well, welcome po sa ating pag-aaral. Before we go straight sa ating lesson, inaho mo ng mga reminders and announcements. Atin hong ina-announce at nire-remind ng ating mga kapatiran sa special event na parating this November 27. Medyo malayo-layo pa pero mabilis lang gugulong ang mga panahon. November 27, we'll be having or be hosting, our church will be hosting the second JCBC Youth Conference. So mga kabataan mula sa iba't ibang mga churches ay darating upang makinig ng salita ng Diyos. Ano, pupurihin ng Panginoon. That's a very, very good thing. Di sila pupunta sa isang lugar para makipagrakrakan sa mga iba't ibang mga awitin sa mundo, kung hindi upang makinig ng salita ng Panginoon. That is the purpose. And kung yung una nating youth conference, ang tema is Living for Glory. Ngayon naman po, ang tema is the first and the greatest. And that is the first and the greatest command of God. And that is to love God. Doon ho iikot yung mga pag-aaral. With that, kailangan natin ng tulong, hindi lamang ng mga kabataan, kundi maging ng mga adults dito sa church, mga magsuserve ng pagkain, maglilinis, mag-aayos, mag-guide, mag-a-usher sa atin ng mga young people na darating mula sa ibang mga churches, mag-welcome sa kanila. That's on November 27. That's a holiday. Ano po? So, tinaon talaga natin para mas maging available ang bawat isa. And Lord willing, last time, almost 100 young people nandito sa church, more or less. So, we're looking forward, maybe, bigyan tayo ng Panginoon of the same number or maybe a little bit higher. Pray ho natin yan na napaganda kung tayo ay maging very welcoming or hospitable na host po sa kanila. So, pag-pray po natin yan. And then also, ang ating mga gawain sa JCBC tuloy-tuloy. Ang ating Lord's Day ay jam-packed ng schedule. Sunday school, first worship service, and then second worship service at 2 p.m. And then right after that is our prayer meeting. At then, yun ho mga fellowships sa hapon. So, pag-pray ho natin yan. At I can see na ito ay nagiging malaking benefit sa ating mga kapatid. Lalo na yung malalaya o mga pinanggagalingan. They are very, very enthusiastic and energetic sa kanilang kanilang mga buhay bilang mananampalataya ngayon. Particularly sa aspeto na they are able to attend all the services na dati ay hindi nila na pupuntahan na attendan because of the schedule. So again, this is a very great opportunity ho sa kanila. And then last Sunday, we had a wonderful service, an evangelistic service, and also nagkaroon din ng ladies fellowship. At in a very special way, I can sense na ang Diyos ay kumilos, nangusap, at nawa pag-pray nating patuloy, lalo na ang mga nakapakinig ng ebanghelyo ay patuloy nating ipag-pray at nawa tayo ay patuloy na pagpalain at tulungan ng Panginoon. Well, with that, yun ang ating mga announcements. Dadako ho muna tayo sandali sa panalangin at hingin natin ng tulong at gabay ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong patuloy na kahabagan, sa iyong biyaya, sa iyong patuloy na pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Lalo't higit, O Diyos, sa iyong pagkakaloob sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. And Lord, gaya ng sinabi ng iyong salita, nalalaman namin na hiwalay sa iyong biyaya, Panginoon, bawat isa sa amin ay pipiliin ng dilim kaysa sa liwanag. Hindi kami lalapit sa aming Panginoong Hesukristo. Liban, O Diyos, na ikaw ang gumawa
Ikaw ang nagdala sa amin, ikaw ang nagbigay sa amin ng paglapit ng pananampalataya. Kaya, O Diyos, tunay lahat ng papuri ay sa iyo lamang. And Lord, as you have commanded us bilang mga mananampalataya, ay kalooban mo na lumalim pa kami sa pagkaalam sa iyong kalooban, sa iyong katotohanan as we now pursue to obey that, ay pagpalain mo po ang pag-aaral namin ngayong gabi. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi maging head knowledge lamang, kundi magkaroon, Panginoon, ng epekto sa aming pananampalataya, epekto sa aming pagpuri sa iyo, at gayon din epekto sa aming paghahayag ng ebanghelyo at pamumuhay ng aming buhay Kristiyano ang mga katotohanan na ito. Muli, aming pong dinadalangin sa iyo ang aming mga parating na gawain every Lord's Day and also this special event on November 27, ang Youth Conference na O Diyos, ikaw po ang magpala. Gamitin mo ito, Panginoon, upang magligtas, upang magpalago, at ganyan din, kung kalooban mo'y tumawag ka ng mga dagdag na mga manggagawa upang maging tapat at matapang na tagapaghayag ng iyong mga salita. Muli, O Diyos, ikaw pong patuloy na maluwalhati maging sa aming pag-aaral ngayong gabi. Amin pong hinihiling na siyasatin mo kami sa anumang kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, at kami patuloy na kumakapit at tumitingin lamang kay Kristo Jesus na sa pamagitan niya ay may kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tulungan mo kami sa patuloy na pakikipaglaban sa pita ng laman, sa mga tukso sa sanlibutan, at patuloy nawa ikaw ay maluwalhati namin sa aming mga gawain. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, dumako ho tayo ngayon sa ating pinaka-lesson. And this is again about the doctrine of man. And we are nearing the end ng ating hong lesson. At particularly, ang ating bibigyang pansin ay somewhat controversial. Pero gusto natin na ito'y bigyang pansin sapagkat gusto ko ang mga mananampalataya ay makita natin na maging mas malinaw. That would be better. Maging mas malinaw itong issue na ito. And this is the issue about free will. Free will. And makikita natin na ang lapat when it comes to theology ay mas lapat na gamitin na ang tao ay isang free agent. May free agency ang tao, pero makikita natin when it comes to the Bible, when it comes to the free will, hindi ho lalapat. Now, don't take my word for it. Muli, these are theological words, pero ito'y hango sa mga katotohanan na tinuturo ng salita ng Panginoon, and I hope ay makita ho natin. And again, ang punto ho nito ay hindi para magkaroon tayo ng mga bala na ipangbabaril sa iba na may kabilang pananampalataya o paniniwala, but we will be able to clearly explain pag meron nagtanong sa atin patungkol sa ating paniniwala sa mga areas ho na ito. So, dako ho tayo sa ating lesson. Let us review. Ang tao ay nilalang sa imahe ng Panginoon. Ang taong nilalang sa imahe ng Panginoon nahulog sa kasalanan. At ang pagkahulog sa kasalanan ng tao ay mayroong mga consequences. Isa sa mga matinding consequence is that original sin. And maging ang mga babies ay affected by original sin. So we discuss where do babies go when they die. And we believe that salvation for all infants. And then we discuss about the human body, human constitution, at nahandoon ng dalawang kampo within the Christian community. Merong mga dichotomies and meron may mga trichotomies. And then last time, pinag-aralan natin ang origin of the human soul. Saan galing? And ang pinakamaganda, as we have studied, ay ang paniniwala ng creationism, that God directly creates each individual soul at the time of the union with the body. Maybe it's mahigit sa malamang at the time of conception, God creates that unique individual soul doon sa womb. And the best text ho dyan, ang sabi sa Zechariah chapter 12 verse 1, the burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretcheth forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him. So it is God that formed the spirit of man within man. So, nahadon yung direktang involvement ng Diyos in the formation of that spirit, the immaterial part of man, in man, and that happens most likely sa conception. At the moment of conception, involved. At naalala nyo, pag-aaralan sa katawan ng tao, involved ang Panginoon sa
even in that conception, no, bawat hibla ng pagkatao natin, no, even that physical, ay uh, gawa ng Panginoon at involve ang Panginoon. So pasensya na ho, umaatake ang allergy ko kahapon pa, at nawa ho ay makapag-persevere tayo sa ating lesson ngayon. Okay, tuloy-tuloy po tayo. So, pag-aralan natin ang human free agency. Human free agency. What do we mean by when we say human free agency? So, what is the issue here? What is it that determines human action? Yan. So, ano ba ang nagdedetermina ng action ng tao? At madalas sa usapang ito, ang term na nabobrought up ay at ang hilig na hilig ng marami, lalo na ang nagre-reject ng God's sovereignty in election unto salvation, ay yung term na free will. Pagdating sa decision ng tao, ang namamayaning term na ginagamit, again, it's theological term, is the free will of man. So, tingnan natin, ito ba ay lumalapat sa scripture o hindi? At kung hindi lumalapat ang free will sa scripture, well, paano na? Wala nga bang pagdidesisyon ng tao? Well, alam natin na mayroong pagdidesisyon ng tao. At tignan pa natin yung susunod kung anong epekto nito at paglaon pa ng ating pag-aaral. At yung magiging connection nito with regards to God's sovereignty. Nevertheless, tingnan natin yung ilang mga details. Sabi ng Baptist Confession of Faith, chapter 9, paragraph 1. Again, very accessible sa marami, you can just search sa Google Baptist Confession of Faith 1689 and then lalabas na doon ng maraming mga links para mabasa nyo. Pero ang chapter 9 ng Baptist Confession of Faith ng 1689 is about human free will. At sa paragraph 1, sabi, God has endued the will of man with the natural liberty and power of acting upon choice. That's a long word for free will. Natural liberty. Liberty is free. And acting upon choice is the will of man. So, may free will ang tao nung nilalang ng Panginoon. That is, neither forced nor by any necessity of nature determined to do good or evil. So, hindi ito napupuwersa and not out of necessity ng nature. Hindi ito napupuwersa mula sa labas at wala ding necessity mula sa loob. Ayan. So, mamaya makikita nyo bakit yung binibigyan din yung mula sa labas at mula sa loob. To do good or evil. So, nahan doon sa ginamit ng iba ay neutral state. Neutral state ang tao. Nahan doon yung liberty ng tao. So, point at creation, man was given natural liberty or free will. Pagdating sa chapter 2, man, ng chapter 9 ng Baptist Confession of Faith, man in his state of innocency had freedom and power to will and to do that which was good and well-pleasing to God, but yet was unstable so that he might fall from it. Anong ibig sabihin nito? Nire-recognize yung state ng liberty na yon of the will was able to change. Pwede magkaroon ng pagbabago. Hindi nakalock, hindi naka-fix doon sa estado na yon ang tao. Pero meron nangyari. Sangayon sa Bible, pagdating sa paragraph 3, man by his fall, nahulog ang tao sa kasalanan. Nagkasala si Adan at si Eva. So man by his fall into a state of sin has wholly lost all ability of will to any spiritual good accompanying salvation. So as a natural man, being altogether averse from that good and dead in sin, is not able by his own strength to convert himself or to prepare himself thereunto. Simple point is this: man, ang tao ay nahulog sa kasalanan, and all men in Adam. Hindi lamang si Adan at si Eva. Again, with the doctrine of original sin, ang kasalanan ni Adan at ni Eva, ni Adan bilang our federal head, ay apektado ang lahat ng kanyang mga sumunod sa kanya. And man lost our natural liberty or free will. So, doon nagtapos at Genesis chapter 3, kung nahulog ang tao sa kasalanan, nawala ang free will ng tao. So, pag pinag-usapan ng free will, may free will ba ang tao? Well, the
first answer is yes nung nilalang ng Diyos, pero nung nahulog ang tao sa kasalanan, this quote-unquote free will ay nawala. Dahil ang tao, makikita natin maya-maya, ay naging patay sa kasalanan, alipin sa kasalanan. So, tignan natin yan. Let us define free agency. Para makita natin yung pagkakaiba. All humans are free agents, sabi ni J.I. Packer, in the sense that they make their own decisions as to what they will do, choosing as they please in the light of their sense of right and wrong and the inclinations they feel. Thus, they are moral agents answerable to God and each other for their voluntary choices. So, narito ang definition ng free agency. That is, ang tao ay may kakayahang pumili kung ano ang kanilang gusto base sa kanilang pananaw ng tama at mali. Kung ano ang type nila. Okay? So again, pag pinag-usapan, kasi yung iba masyadong nag-haywire sila pag pinag-usapan ng free. Wow, walang free will ang tao. Paano yun? Paano ako magdidesisyon? Jollibee ba o McDo? O ano bang dessert? Leche plan ba o ice cream? Well, we make our choices. And binipili mo ang choice mo at marami tayo iba't ibang basihan ng choices. Depende minsan sa culture, depende minsan sa panahon, kung mainit, baka hindi leche plan ang piliin mo, baka halo-ha, kaya ice cream ang pipili mo dahil mainit. May depende sa mood natin, may depende sa kalagayan, depende sa budget natin, depende sa kulturang kinalakihan. There are many ways na ang ating choices ay affected. But we exercise that choosing ability na binigay sa atin. That's why we are moral agents. Handun pa rin yung pagiging responsible, pagiging liable ng tao sa mga choices na ginagawa. Hindi tayo nilalang ng Panginoon bilang ng mga robots. Nor, nung tayo ay nahulog sa kasalanan, hindi tayo naging robot sa kasalanan na wala na tayong kayang. Again, we are responsible sa ating mga choices because men are free agents. Deuteronomy chapter 11 verse 1. By the way, that's why makikita natin sa Bible na ang Diyos naglalatag ng mga choices. Muli, tuwing napag-uusapan ang sovereignty ng Diyos ng kaligtasan. Tuwing na pag-uusapan yung isa pang madalas na inaayawan yung irresistible grace or yung effectual calling ng Panginoon, isa sa mga binobrought up ay yung free will. At isa sa mga proof text ng free will is the existence of texts or verses sa Bible that God is presenting choices. And again, hindi ito against sa katotohanan na ang tao, ng sovereignty ng Panginoon, hindi ito against sa katotohanan na ang tao ay patay sa kasalanan or sa irresistible grace or effectual calling ng Panginoon. No. Because man, yes, nahulog sa kasalanan, but still man is a free agent and responsible for his choices. So hindi yung total depravity, yung papangalaw isa, kung totally depraved ang tao at hindi kayang pumili ng kahit anuman, ay hindi existent dapat ang mga verses na may choices. No, that is not the case. And that's a misunderstanding. At mamaya, bibigyan natin ng pansin. Ano ba yung talagang pagkakaiba? So yes, man, we maintain, the Bible teaches, na ang tao ay free agent pa rin. Meron pa rin mga choices. Muli, proof nga itong mga text ng Bible na God is giving man a choice. Deuteronomy chapter 11 verse 26, Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day to go after other gods which ye have not known. So again, merong choice before them, a blessing and a curse. Joshua 24 verse number 14, Now therefore fear ye the Lord, and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day
whom will you serve? So mamili ka ngayon kung sino ang paglilingkuran mo. At dito lumabas yung isa sa pinakapamosong talata, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of Amorites, or whose lands ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So again, that famous text about whole family serving the Lord, and that's wonderful pag pinag-aralan ng maayos. Nevertheless, nandun yung salita na choose you this day. Make a choice. So make a choice. So man does make a choice at merong kakayahang lumikha ng mag-exercise ng pagpili because he is a free agent. Deuteronomy 30 verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and the curse. Therefore, choose life. Merong choice, nandun na yung urging, choose life. Choose blessing. Nandun na yung pag-urge ng Panginoon ng tamang pagpili. Hindi natin babasahin lahat, but I hope malinaw na yung presentation ng text na ito na merong mga choices ay hindi nag-denegate sa katotohanan na ang tao ay totally depraved, na ang Diyos ay soberano pagdating sa pagpili ng maliligtas, at ganoon din ang biyaya ng Diyos na nagliligtas ay epektibo. Yung pagtawag ng Diyos sa pangligtasan ay epektibo. Point, free agency is an essential condition of all moral creatures. Bakit natin sinabing all moral creatures? Why? Because kung walang choice, hindi moral, walang moral accountability ang tao. So we are moral creatures. So merong freedom ng pagpili. That's why we are that's essential sa pagiging moral creature natin. Being free agents, men are accountable to God for the choices that they make. As we have said, accountable ang tao. At maliwanag yan sa scripture. God holds men accountable. Sa kabila ng katotohanan na ang Diyos ay soberano, and Lord willing, next na pag-aaralan natin, bibigay tayo ng example. Merong napakalaking grupo ng ng tao, isang buong lahi sa Biblia na soberanong ginamit ng Panginoon, ginamit ng Diyos, maliwanag, para silang palakol sa kamay ng namumutol ng puno. Nevertheless, hinatulan pa rin sila ng Panginoon. They are still accountable sa kanilang ginawa. So muli, makikita natin yung parallel nito sa Bible, hindi ito magka-kontra. No man can blame God for the wrong and ungodly choices that they have made. Yung iba ay sumusobra na, well, kung soberano ang Diyos, edi pati yung mga maling ginawa ko, siya ang may kasalanan. Yung mga masasamang nangyayari, mga kasalanan na nagagawa, ay isinisisi sa Panginoon. No, walang lugar para yun ang atin hong gawin. Why? Because we are free agents. Sabi ng James chapter 1 verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Hindi pwedeng sisihin ng Diyos pag ang tao ay nahulog sa kasalanan. Sabi ni John Murray, the essence of free agency is that we act without compulsion from without, according to our nature or character. The point is, it's our choice. Now, kaya ko nilagay ito yung quotation from John Murray, napakahalaga. Dahil sinabi niya ito, ang essence ng free agency is this. We act or we make a choice without compulsion from without. Wala daw pamimilit mula sa labas. Okay? Ibig sabihin, yung choice na ginagawa natin, hindi dahil may nakatutok sa ating baril, we are not forced against our will. Gusto talaga natin, pero wala tayong magagawa dahil pinipilit tayo, may nakatutok na kutsilyo. That means merong mangyayaring masama sa atin pag hindi natin ginawa. So against our will, we will do this or choose that. That's not the essence of free agency. Ang essence of free agency ay ito. Walang compulsion mula sa labas. But the action is according to our nature and character. Yung choice, yung action ay sang-ayon sa ating nature at sang-ayon sa ating character. At doon nakabase yung ating choice bilang free agents. Tuloy natin. Now, here comes the reminder. When we fell into sin, we lost our natural God-given liberty of the will. Kung naalala niyo ho, sa Baptist Confession of
faith. Chapter 9, paragraph 1, nung nilikha tayo ng Diyos, God has given us, He had endowed us with natural liberty to make choices. So that's free will. Pero nung nahulog sa kasalanan ng tao, ang tao became totally depraved. Anong ibig sabihin ng totally depraved? Sabi ni Jim Chalice, when we say humans are totally depraved, in extent, we mean that that their depravity has reached every part of their being. It extends to every part of them. Their mind, body, spirit are all corrupt. So, ang tao dahil nung nahulog sa kasalanan ay naapektuhan ng kasalanan. Para bang example nung minsan ng isang theologian, yung isang basong tubig, pinatakan mo ng isang patak na lason. Tanong, meron bang parte ng tubig na hindi apektado ng lason? Ang buong baso, ang lahat ng laman na tubig ng baso ay naging apektado nung lason. That is the point. Ang buong tao in all his aspects ay apektado ng kasalanan. Letter A, ang puso at ang kaisipan ay apektado ng kasalanan. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Genesis 6 verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Again, yung imaginations, yung activity, yung pangapagnanasa, thoughts of his heart are evil continually. Ephesians chapter 4, verse 17. Ang sabi, this I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as the Gentiles walk. Huwag na daw tayong, again, ang kausap ni Pablo sa Efeso ay mga hintil din, pero ngayon ay mga mananampalataya na. At ang sinasabi ni Pablo sa mga mananampalatayang hintil, huwag na kayong lumakad gagaya ng mga hintil na hindi mananampalataya. Well, paano ba lumalakad yung mga hintil na hindi mananampalataya? In the vanity of their minds. Anong itsura nun? Having the understanding darkened, alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. So again, the mind and the heart is affected. Nahandun yung vanity of the mind, understanding darkened, nahandun yung blindness of the heart. So apektado yun. And the choice of man ay apektado noon. Not just the mind and the heart, but also even his desires, his affections, yung nasa ng tao ay apektado. Ephesians chapter 2 verse 1, nung sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay patay sa mga pagsanansak at kasalanan, ang sabi niya sa mga susunod na lata, among whom, verse 3, also we all had our conversation in time past, in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Again, here is Apostle Paul, as religious as he was, being a Pharisee. Ang sabi niya, yun yung buhay ng isang hindi ligtas, even submerged to the deepest religiosity, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Ano yung desire? Ano yung affection? And sabi pa niya, and we're by nature children of wrath, even as others. Wow. Napakatindi ng apekto ng kasalanan. John chapter 3 verse 19, and this is the condemnation: the light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Muli, hindi lang dahil walang ilaw. Ang taong makasalanan, pag binigyan mo ng ilaw, tatakbo sila palayo sa ilaw. Hindi sila tatakbo palapit sa ilaw. Because men love darkness rather than light. So their affections, their desires have been affected by sin. Ang tao, dinescribe ni Apostol Pablo bilang isang alipin sa kasalanan. So Romans chapter 6, ang sabi is, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, and henceforth we should not serve sin. So again, nung tayo ligtas na, hindi na tayo dapat maglingkod sa kasalanan. Bakit? May nangyari. The body of sin has been destroyed. Ang punto, before our salvation, we serve sin. We were servants of sin. Christians, believers before conversion, ay alipin ng kasalanan. Titus chapter 3 verse 3, for we ourselves also were sometimes, again, pertaining before pre-conversion existence, yung hindi pa ligtas, foolish, disobedient, deceived, serving, and again, yung word na serving yan, being servants of
diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. So again, nandun yung pagsaserve, nandun yung pagiging servants natin, enslaved by sin. Yun yung kalagayan ng tao. Ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, ang kanyang pagnanasa, siya ay apektado at alipin at patay sa kasalanan nung nahulog sa kasalanan ang si Adan, at yun ang kalagayan ng lahat ng lahi ni Adan na ipapanganak bago maligtas. So point, the clear picture of the Bible shows that man is, in his totality, is affected by sin. There's no going around it. Walang isolated island na hindi naabot ng epekto ng kasalanan. Nagdumaan ng pandemya ng COVID. Mayroong mga lugar na hindi narating ng COVID. Pero walang lugar na hindi na narating ng kasalanan. Walang area ng buhay o aspeto ng tao na hindi na naapektuhan ng kasalanan. Being in this state, man is rebellious and hostile toward God. Ang tao ay rebelde, hindi siya basta neutral, kung hindi rebelde at ayaw niya at nakikipaglaban siya sa Panginoon. Romans chapter 5 verse 10. For if when we were enemies, yun yung description, we were enemies. At sabi pa ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 7, so they that are in the flesh cannot please God. Hindi pwede magbigay lugod sa Panginoon. So for they are in enmity against God. Sabi pa ng salita ng Panginoon. So when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. So again, yun yung former pre-conversion na kalagayan natin. Bago tayo naligtas, we were enemies of God. Point, man's heart, mind, body, and desires are all affected by sin. And all of this are from within man. Yan. Sana nakita nyo. Kanina, binention ko ho. Sabi ko kanina, sana napansin, didiinan ko yung within and without. Pagdating sa usapan ng, para maunawaan natin, pagdating sa usapan ng free will, walang force within and without. Pagdating sa usapan ng free agency, walang force without. So muli, doon lalabas yung problema. Bakit natin sinasabing walang free will? Kasi merong force within. Merong puwersa mula sa loob. Ano yung puwersa na yun? Yung kasalanang umepekto. That's why walang free will ang tao. Pero nananatili siyang free agent dahil walang pumupuwersa sa kanya mula sa labas. Malaya siya na ginagawa yung sang-ayon at nagmumula sa loob. Ito yung problema. Sang-ayon at nagmumula sa loob, anong lalabas? Apektado lahat ng kasalanan. Sabi nga ni John Murray, the essence of free agency is that we act without compulsion from without, according to our nature or character. So muli, walang compulsion mula sa labas. Yung compulsion ay mula sa loob, according to our nature and character. But according to our nature and character, being totally depraved, everything in man is affected by sin. Doon nagkakaroon. At sana nakikita na nagko-connect ngayon. Okay. Pag sinabi natin, magkaiba nga talaga ang free agency sa free will. Pagdating sa free will, ito'y natapos o nahulog sa kasalanan ang tao. Pero nanatiling free agent ang tao, that's why we still make decisions. Now, yung decisions na ginagawa natin, hindi neutral. Merong pinanggagalingan. Merong epekto. Merong reason behind. At sad to say, ang reason behind niyan ay apektado ng kasalanan. If totally depraved man will act according to his nature and character, man will never choose God being a free agent. Again, nabasa na kanina, for man love darkness rather than light. Mas mahal ng tao ang dilim kaysa sa liwanag. Ultimately, anong magiging implication noon? Man will choose darkness. Liban na lang kung kumilos ang Panginoon. So, some scriptural presentation. Man's choices are attributed to his own heart and intention. So, muli, naka-attribute sa tao. Pag siya gumawa ng choice, naka-attribute sa kanya. Ang sabi, Jeremiah chapter 7 verse 24, but they hearken not, nor incline their ear
but walked in the counsels and the imaginations of their evil heart, and went backward and not forward. So they walked in the imaginations of their evil heart. Dun sila lumakad according to their evil heart. Jeremiah 18 verse 12. And they said, there is no hope, but we will walk after our own devices, and we will everyone do the imagination of his evil heart. So muli, lalakad sila sang-ayon sa kanilang gusto. Gagawin nila ang gusto ng puso nila. And this is what's dangerous dun sa kanta. Ang gusto mong gawin, sundin mo kung anong gusto ng puso mo. That is very, very dangerous. Gawin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi do all according to your heart's desire. No, do all to the glory of God. The external deeds are traced back to the internal condition of man. Nakita niyo ho? Doon sa dalawang text. Okay, may ginawa sila. But that external deed is traced back in their evil heart. May pinanggalingan mula sa loob. So they exercise their free agency, pero galing ito mula sa loob. So hindi ito puwersado mula sa labas. The internal condition is prior to and determinative of the character of moral actions. Ano? Ang nagdedetermine ng action ay yung condition prior. Ano yung condition prior? Well, tayo ay makasalanan. James 1 verse 14, yung kanina verse 13 nabasa natin, huwag sabihin na sino man pag siya ay natutukso, tinutukso ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso at hindi rin manunukso. Pagdating sa verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his what? Own lust. Own lust. It's from our own. So yes, maaaring may mga masamang impluwensya mula sa labas. Maaaring merong mga nanunukso mula sa labas. Maaaring merong mga sitwasyon mula sa labas. But the fact is this, we are drawn away with our own lusts. Sabi ng salita ng Panginoon. So, merong problema mula sa loob. So, out of man's free agency, without compulsion from without, according to his nature, according to his own own bent, ang tao ay aakto as a free agent and he is accountable, liable sa mga aksyon na kanyang ginagawa bilang free agent. Number 2, man is responsible and accountable for his choices, as we have said. Leviticus 5:17. And if a soul sin and commit any of these things which are forbidden to be done in by the commandments of the Lord, though he wish it not, yet he is guilty and shall bear his iniquity. Na, galing. Even ignorance is no excuse for accountability. Hindi excuse, hindi ko alam. Pagdating sa kautosan ng Panginoon, hindi pa rin excuse. Ito pwede sabihin sa harap, Lord, di ko kasi alam. Dapat alam natin. It is our duty to know. Deuteronomy chapter 24 verse 16, the father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sins. Again, ang binibigyan din dyan is yung accountability for personal sins. Ezekiel 18:4, behold, all souls are mine, as the soul of the father is also the soul of the son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Muli, individual responsibility for one's sins is recognized. Malinaw sa Bible na recognize ang individual sins and responsibility. Why? So, pag gumawa tayo, nag-action tayo ng anumang bagay, we are responsible for that. Important, God's sovereignty does not excuse man's liability for his personal actions. Hindi natin pwedeng sabihin. And the Bible never, na, malinaw ang Bible na soberano ang Diyos. Okay? I hope malinaw sa atin. Pero malinaw din ang Bible na responsible ang tao. I hope malinaw sa atin yan. At never sa Bible na ang kasalanan ng tao ay isinisi sa Panginoon. So kung ang implikasyon o ang conclusion mo kapag pinag-aralan at kinonsidera
ang pagiging soberano ng Diyos ay nagiging siyang guilty dahil para sa mga kasalanan ng mga tao. That's a wrong conclusion. Dahil hindi yun ang conclusion ng Bible. Muli, sa Bible, soberano ang Diyos, pero accountable pa rin ang tao. Acts chapter 2, verse 23, Him, Christ, being delivered by determinate counsel and foreknowledge of God. So that's God's sovereignty. Determinate counsel and foreknowledge of God. Again, yung foreknowledge, hindi lang niya nakita yung mangyayari sa hinaharap. Kung nakita niya yung mangyayari sa hinaharap, what's the use of planning and decreeing? Yun na pala yung mangyayari. At kung yun ang nangyari, sino ang nag-design nun? Ang kalooban ng tao. But ang punto dito, there's the sovereignty of God, the determinate counsel and foreknowledge of God. Pero still, makikita natin dito yung tunog ng pagiging responsable ng tao. And by wicked hands, ye have crucified His life. Kita natin, dun yung tono na your wicked hands. By wicked hands, you're wicked. Yung ginawa nyo, that's wickedness. Hindi yung, well, wala kayong magagawa. Yun yung disenyo ng Panginoon, yung plano ng Panginoon, at siya may kasalanan. No, wicked hands. Nandun yung culpability, nandun yung liability ng mga gumawa ng kasalanan. Famous text, Genesis chapter 50, verse 20, But as for you, ye thought evil against me. Excuse me po. But God meant it for good. Yan. Baka maghang yung isip, you thought evil against me. And these thoughts are not just ideas. They put actions behind those thoughts. Niligay nila sa balon. Nagsikap lang yung isa para hindi mapatay si Joseph. Dapat papatay nila. Nagsuggest yung panganay, wag yung patay. Tilapon nila sa balon. Habang wala yung panganay, binenta ng ibang mga kapatid sa mga slave traders si Joseph. So again, they thought evil. They really want to get rid of Joseph. Sorry. But God meant it for good. So God is sovereign in all of it. Pero hindi free from liability. Yung mga kapatid niya, they still did evil. Masama pa rin. Now, mahalagang i-clarify natin, free agency and free will. Medyo nadaan natin kanina, pero uulitin lang natin ngayon. The concept of free agency is distinct from the ordinary ideas of free will. Bakit? Popular usage of free will is equivalent to pagiging autonomous, neutral will that is able to decide between good and evil in a state of suspension. Muli, ang idea ng free will naman, it's free from any coercion, free from any compulsion. That is free to swing to the left or to the right, whatever it chooses. Left good, right bad. It's free to do good or bad according to its choice. Yun yung mas magandang definition ng free will. Kaya niyang piliin kung anong gusto niyang piliin, mabuti o masama. Or in case of salvation or conversion, kaya niyang piliin kung mananampalataya siya o hindi. Which is according to the Bible, hindi kaya ng tao. This is not the biblical portrayal of the will of fallen man. Again, bigyan natin emphasis, fallen man. Ang madalas nakakalimutan, hindi nakakakonsidera yung nangyari at epekto nung tao ay nahulog sa kasalanan. Again, pag nakipag-usap tayo, subukan natin i-determine ano ba yung sinasabi nila. At subukan sila, okay, naniniwala ka sa free will. Isang magandang tanong sa kanila, nahulog ba ang tao sa kasalanan? Naniniwala ba sila? And then, ano ba ang epekto ng pagkahulog ng tao sa kasalanan? At madalas, hindi nila na i-considera yun. Sabi ni J.I. Packer, we have no natural ability to discern and choose God's way because we have no natural inclination Godward. Again, as Paul described ang tao sa Romans chapter 3, verse 10 and onwards, there's no fear of God in their eyes. Our hearts are in bondage to sin and only the grace of regeneration can free us from that slavery. Kaya nakita natin kanina, mind, heart, desire, a slave to sin. Buong tao ay epektado ng kasalanan. At ang tanging makapagpapakawala sa atin dyan ay ang walig kapanganakan sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu ng Panginoon. In contrast, sa free will ay ang free agency. In the absence of compulsion from outside against the will, yun yung free will. Pag walang compulsion, is the absence of a moral bent inside, behind the will. To be morally suspended
Yung free agency ay walang compulsion mula sa labas. Pero yung free will ay walang compulsion mula sa loob. Yun yung madalas pagkakaiba. Pagdating sa free will, walang compulsion mula sa loob. Kahit saan pwedeng pumunta. Pagdating sa free agency, walang compulsion mula sa labas. Pero meron mula sa loob. So, in free agency, man has no power of contrary choice. The concept of contrary choice, the ability to choose between alternatives that are morally opposite, between good and evil, in absolute terms, able to decide to pursue good or pursue evil. Pagdating sa free agency, there's no power of contrary choice. Hindi talaga kaya ng tao na i-pursue yung good. Why? Dahil merong compulsion mula sa loob. At ito ay sang-ayon sa kanyang desire. Sang-ayon sa gusto ng tao. Anong mas gusto ng tao? Ano mas mahal ng tao? Dilim o liwanag? Dilim. At ito ang magdetermina ng kanyang lakad. Romans 8 verse 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Hindi makakapagbigay luwalhati sa Diyos ang taong hindi manampalataya, ang hindi ligtas. Why? Even their quote-unquote good works done in the flesh ay hindi ginagawa para luwalhatiin ng Diyos, hindi ginagawa out of pagmamahal sa Panginoon. Hindi pa rin papasa sa standard ng Panginoon. Partial power of contrary choice is present in the believer. Ngayon, kung ikaw ay mananampalataya, merong partial power to contrary choice. We are now freed from the slavery of sin, though andun pa rin yung presence ng sin, indwelling sin. Though having a nature bent on righteousness, the presence of indwelling sin creates contrariness. Again, sabi nga ni Apostol Pablo, merong war within us. The spirit against the flesh, warring against each other. Sabi ng salita ng Panginoon. Sa Romans chapter 7, verse 18, for I know that is in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. So even in the best of saints, there is that always constant struggle. So muli, merong partial to do good, andun, nangyagawa, pero natin yung always contrary, ang nakatahang kasalanan sa atin bilang mga mananampalataya. And ultimately, ang total freedom na magkakaroon sa atin ay pag tayo ay umuwi na sa Panginoon, pag bumalik na ang ating Panginoong Hesus Kristo. Excuse me lang po. Note. So, let me just give an advice. Pag nakikipag-usap tayo sa mga tao patungkol sa free will, at madalas, pag it comes to the sovereignty of God, total depravity of man, irresistible grace, na napag-uusapan, lumalabas ang free will. Pag nabobrought up ang free will with someone, always clarify what do they mean. Is it free agency? Or is it neutral will? Pag sinabi nating free, neutral will, neutral. Walang kahit anong compulsion from within or from without. Wala. Free. Totally free. Pero pag sinabi natin free agency, merong compulsion from within. At ano ang mas lumalapat sa paglalarawan ng Biblia patungkol sa tao? Hindi yung free will. Wala yun. Kung hindi yung free agency. Merong compulsion mula sa loob. It's sad to say, ang compulsion ng taong hindi ligtas mula sa loob ay patungo sa kasalanan. Man is free. In a sense, yes and no. Yes, he is free to choose according to his nature and character. Pero again, ano yung nature and character niya? He is totally depraved. No, he is not free to choose Christ because he is dead and enslaved to sin. At ang Bible na nagsabi ko. We cannot go against that. Ang maliwanag ang sabi ni Jesus, John chapter 6 verse 65, and he said, therefore I said unto you, except that no man, I said unto you, that no man can come unto me. And the exemption only relies on God. Nakadepende ang exemption sa Ama, except it were given unto him of my Father. Walang makakalapit kay Jesus. Walang may kakayahang lumapit kay Jesus. Hindi kaya ng tao
na lumapit kay Jesus. Ayaw ng tao kay Jesus actually. Ayaw niya. Man loved darkness rather than... This is the condemnation that man loved darkness rather than light. Ayaw ng tao kay Jesus. At ang tanging dahilan kaya ang sino man at ang only exemption and hope natin ay wala sa tao. So makita niyo pag nag-evangelize tayo, ang hope natin ay wala doon sa kausap natin. Mukhang matalino siya, mukhang madali siyang kausap. Hindi, wala doon yung hope. Wala din sa soul winner yung hope. Mahusay ang argumento ko, maganda yung mga examples ko. Maganda yung nakalinyang mga questions ko para mapatanggap siya sa Panginoon. Wala sa soul winner ang hope. Ang tanging pag-asa ay nasa Panginoon. Whether we be sharing the gospel one-on-one or preaching the gospel to in a public setting, ang pag-asa ay nasa Panginoon. The only exemption is in the Father. He will give faith. He will give repentance dun sa taong makasalanan. So muli, free will? No. Free agent? Yes. I hope naging malinaw sa atin yung distinction. Okay. Tingnan lang ho natin kung merong may tanong. Magandang gabi po kay Nailani. Kay Sister Connie. Sabi po ng iba, nakakausap ko ay para daw tayong robot kasi wala tayong free will. Ano po ang masasabi? Again, hindi ho tayo parang robot. Kailangan natin i-define what do we mean by free will. At pag meron ho nagsabi na para tayong robot, well, please define kung anong ibig sabihin yung free will. At maganda nga na magkaroon talaga ng concept. Walang compulsion from without. And again, compulsion from without, yung nagiging dahilan contrary to your own desire. Katulad nga, tinutukan ka ng baril, tinutukan ka ng kutsilyo, hinold up ka, contrary, compulsion from without, o kaya mainit, napakainit mula sa labas, merong rason mula sa labas. Or compulsion from within. Kasi what do we mean by total? To be free. Well, free to make your choices. Well, wala ho bang umi-epekto do sa mga choices? Kung meron umi-epekto, is it free? Yeah. So makikita ho tayo. And then pabalik pa rin tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang tao nga ba ay totally free? Well, no. Ang unsaved ay enslaved to sin. Children of wrath, children of disobedience, dead to sin and trespasses. So muli, apektado ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan sa kasalanan. So, hindi lang basta robot, patay. Yun ang description ng matindi ang description ng Bible po sa tao. So, dito rin din maliliwanag. That's why pinili ko ituro ito. Yes, madalas inaano tayo kung pag sinabi natin walang free will, we will maintain may free agency ang tao. Meron pa ring freedom of choice. Pero yung freedom of choice na yon is according to man's nature. According to man's nature. Lalo na pagdating sa mga spiritual choices. Now, pagdating sa mga personal choices, sabi ko nga, Jollibee, McDo, may cultural. May mga ibang mga affecting reasons, affecting mga situations, kung anong choice ang yung gagawin. Nevertheless, pagdating sa spiritual, hindi at ayaw ng tao lumapit sa Panginoon. So muli, sasabihin natin ay yes, walang free will, pero free agent. Ayan. Pwede ko ba ipaliwanag sa ito? Ayan. Magandang ano po yun. Tignan lang ho natin okay, kung wala na po, ay tayo ho ay dadako na. Wala na rin pong nagtanong sa akin sa PM and sa text. So kung wala na ho, I hope ay nakatulong ho tayo. And kung meron pa mga tanong, pwede natin pag-usapan this coming Lord's Day. God bless po, magandang gabi. At dito nagtatapos ang atin hong time in the Word. Let's close in a word of Let's close in a word of prayer. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya, sa katapatan mo, sa kabutihan mo. Salamat, O Diyos, tunay na nalaman namin ngayon na
hiwalay sa iyo, ay kami magpapatuloy na lalakad sa kadiliman, mamahalin ng kadiliman, at patuloy na magiging alipin sa kasalanan. Hiwalay sa iyo, manatili kaming malayo at ayaw kay Kristo. Hiwalay sa iyo, manatili kaming hiwalay sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung kaya't, O Diyos, sa iyo lamang at biyaya mo lamang at lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon, sapagkat ikaw ang siyang gumawa. Ikaw, Panginoon, na nagbukas, ikaw ang naglapit sa amin kay Kristo, ikaw ang nagbigay sa amin ng pananampalataya at pagsisisi. Salamat, O Diyos, sa mga biyayang ito. Nawa ang aming mga napag-aralan muli, O Diyos, ay wag magpayabang, kung hindi lalong magtulak sa amin na magkaroon ng pagkumbabang, pagkatuto, at yun din makapagministeryo sa iba sa mga katotohanan ito kung bibigyan mo kami ng oportunidad. Muli, O Diyos, ikaw pong patuloy na maluwalhati. Ingatan mo po ang bawat isa, maging ang mga pisikal na kalusugan. Lord, lalo't higit ilayo mo kami sa kasalanan. Tulungan mo kami mabuhay ng buhay na palamuti sa Ebanghelyo. Salamat po. Ingatan mo po kami. Sa ngalan ni Jesus na po ang aming dalangin. Amen. Muli ho, maraming salamat, and Lord willing, ay kita-kita tayo this coming Lord's Day. God bless po. Magandang gabi. Dito natapos ang ating time in the Word.